piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang umaga po, tanghali o gabi, anumang oras po tayong nakatune in sa programa pong ito. Tunay nga po na sabi nga ng Panginoon, hindi po bumabalik sa Kanya yung Kanyang mga salita na wala pong nagaganap. At ako po naniniwala na habang kayo po ay nakatune in sa programang ito, ay patuloy naman po na nadadagdagan ang ating kaalaman at higit sa lahat ay nagle-level up din po yung ating pananampalataya. So ang ating pong pag-usapan sa oras na ito, it's about faith and trials. Yan. Pananampalataya na may kalakip na pagsubok. Kaya nga sabi nga habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hindi po tayo nauubusan ng pagsubok. Kaya lang, ang magandang balita po, na habang tayo po ay dumadaan sa mga trials na yan, ay ang pangako ng Panginoon, hindi naman po niya tayo pinapabayaan. Kaya nandyan palagi yung ating pananampalataya. Dapat mas matatag yung ating pananampalataya kaysa mga pagsubok na yan. Alam niyo po ba na araw-araw na tayo po ay dumadaan sa pagsubok, kaya napakaganda din po itong araw-araw na pagpapala itong programa pong ito. Saan po ba nanggagaling minsan yung mga trials po natin? Kung minsan po nanggagaling sa loob ng ating tahanan, di po ba? So, sa bahay pa lang, marami ng pagsubok. Nandyan yung mga magulang, hindi po naunawaan yung kanilang mga anak. Kung saan yung mga anak, gusto pang tumira sa labas. Kasi minsan natanong ko po sa outreach yung mga youth, bakit gusto nyo sa labas? Kasi po yung mga katropa daw nila, naiintindihan sila. Kaya lang sabi ko naman, minsan pag tayo po ay tinutuwid ng ating mga magulang, ibig sabihin, mahal nila tayo at ayaw nila na tayo po ay mapapariwara. Dahil ang sabi nga ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, sabi po doon, di po ba? Kaya lamang ang magnanakaw, si Satanas po yon, siya ay naparito upang manira, pumatay at magnakaw. Kaya lang ang sabi naman ng Panginoon, pagpatuloy nating binasa doon, ako ay naparito sa mundong ito upang ang aking mga anak ay magkaroon ng buhay na masagana at kaayaya. Dapat yun po yung ating ma-experience bilang anak ng Diyos. So minsan marami pong pinanggagalingan ng ating problema, family, sa food, yung pagkain araw-araw, di po ba? At sigit sa lahat, yung shelter, tirahan. Alam naman po natin na marami na pong nakatira sa labas. Kaya sabi nga, kung may problema, sabi nga, sa Panginoon po tayo lalapit. At higit sa lahat, yung health and wellness. Napakahalaga po yung ating kalusugan. Kasi po hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon kung yung ating katawan ay wala sa tamang kondisyon. Lalong-lalo po ako minsan kasi pupunta ako sa bundok ng Timberland. Yung pinupuntahan po namin doon, up and down. Puro trail po yan. Kaya kailangan daw po natin maging malusog at masigla yung ating mga katawan. Yan. Minsan po, may mga naramdaman po tayo. Kaya kailangan, pag meron na pong naramdaman, meron nandyan naman ang Diyos na pwede na tayong pagagalingin. At higit sa lahat, yung financial problem. Yung financial problem po natin, di po ba minsan, yung finances natin, araw-araw, nakakaranas po tayo ng problema about finances. Sabi ko nga doon sa mga ina-outreachan ko sa labas, sabi nga sabi nila nakuha na daw nila yung 13th month pin nila. Sabi ko, Lord, paano naman yung mga lingkod mo na walang trabaho? Kagaya ko, Panginoon, sabi ko, sarado na yung business namin, pero yung aming
yung aking pinaglilingkuran ay pinakamalaking company. Sabi ko, di mag-withdraw din po kahit wala akong 13th month pay. Sabi ko, Lord, pwede naman akong mag-withdraw. Kaya itong last week lamang po, yung mga customer po namin, kaya nagsitawag po sila na marami silang ipapatahi. Kaya loaded po kami ngayon ng gagawin. So sabi nga dito, mayroon tayong tatlong kaparaanan paano po natin ma-overcome yung mga trials natin sa buhay. Na-overcome po natin yung mga trials natin sa buhay sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Sabi nga sa James chapter 1 verse 2, number 1, kailangan po natin yung tatlong R, yan, rejoice. Magalak daw po tayo. Sabi doon, magalak kayo pag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga trials na daw yun, mga pagsubok na yun, ito isang kaparaanan para tumatag yung ating pananampalataya. Pangalawa, kailangan daw po, relax ka lang, kalmado ka lang. Dahil sabi nga ng Panginoon sa Exodus chapter 14, verse 14, sabi doon, you need to be still, I will fight for you. Di po ba? Alam niyo po, napakagandang verse na yun. Yun ang favorite verse ko nung ako ay nandoon sa loob ng kulungan. Kaya sabi ko nung nakakulong ko, Lord, baka bugbugin ako dito Kaya lang sabi ni Lord, I will fight for you. Kaya nung nandun po ako sa kulungan, maganda naman po yung treatment nila sa akin. So, ang pangatlo, bilang pagtatapos, ito po yung kailangan po nating manatili sa presensya ng Panginoon. Doon po mababasa po natin sa John 15:7. Yun po yung susi natin para tayo po ay magtatagumpay. Mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating mga trials sa buhay. Ang sabi doon, if you remain in me, in my word, remain in you, you ask whatever you want, and it shall be done. O kailangan daw po, mananatili po tayo palagi sa presensya ng Panginoon. Tayo po manalangin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga katagumpayan, Panginoon. Thank you, Lord, for the fresh revelation today, Panginoon. At pinaalala mo po sa amin kung paano po naming ma-overcome lahat ng trials ng aming buhay. Trials sa pamilya, trials sa pagkain, trials sa tirahan, trials, Panginoon, sa kalusugan, Panginoon, higit sa lahat, Lord, trials sa finances, Lord. Dahil ang sabi mo, Panginoon, sa Philippians 4:19, buhat sa iyong kayamanan ay hindi po maubusan upang isupply ang lahat ng aming mga pangailangan. Kaya dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na patuloy na nakatune in sa programang itong araw-araw na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen!